Ako si Mang Rolly, jeepney driver ng 10 taon. Dati akala ko ang AI para lang sa mayaman. Pero nang mapakinggan ko ang AI Talks, naintindihan kong para rin pala sa aming mga simpleng tao. Lahat may boses, Mang Rolly. Tinuruan kami ng AI Talks kung paano gamitin ang AI para sa online orders. Ngayon, may mga suki na ako sa Facebook. Sabi ni Voice Master, ang boses ng masa ay boses ng pagbabago. Voice Master, kahit labandera, pwedeng maging AI creator. Kaya ngayon, tinuturuan ko na ang mga anak ko gumamit ng ChatGPT para sa assignments nila. Dati laro lang ng bola. Natuto kami sa AI Talks na pwedeng gamitin ng AI bilang katuwang sa pagtuturo, hindi kapalit ng guro. Ngayon alam ko kung kailan uulan o tatamnan. AI na mismo ang tumutulong sa bukid. Salamat sa AI Talks, natuto akong magtiwala sa bagong teknolohiya. Dahil sa The AI Talks with the Voice Master, natutunan naming gamitin ang AI hindi para palitan kami, kundi para tulungan kaming umangat. Ako si Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master ng Pilipinas. Sama-sama tayo matuto! Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo de Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Hello! Great day mabuhay mga ka-AI, mga authentic innovators! Ayan, welcome sa The AI Talks with the Voice Master. Ako po si Pocholo de Leon Gonzalez. Once again, grabe no? Welcome talaga sa panibagong yugto na naman ng AI Talks dito. Ha? Episode 26 na po tayo. Ha? Season 3 na, 3. At ngayong Valentine season, pag-uusapan natin ng isang topic na medyo nakakakiliti. Ayan. Medyo, controversial. Pero sobrang relevant sa panahon natin ngayon. Alam nyo kung ano? Siyempre, AI at pag-ibig. Uy. Pwede bang ma-inlove sa AI? Well, oo. Tama na rinig ninyo ha. Hindi na ito science fiction, hindi na ito pang movie lang. Nangyayari na ito ngayon. May mga taong mas masaya na kausap, no? Kasi may mga taong mas masaya na kausap ang AI kaysa tao. Mas komportable mag-open up sa chatbot kaysa kaibigan. At mas nagkukwento sa virtual companion kaysa sa sariling partner. At ang tanong, bakit? Ano ang pinupunuan ng AI? At ano ang posibleng nawawala kapag dito na tayo kumakapit? Yan ang laliman natin ngayon sa ating AI Talks, no? Diretso, totoo, makatao, at may pagmamahal. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng ma-inlove sa AI? Ha? Hindi ito simpleng trip ko lang kausap si ChatGPT. Hindi lang aliw siya sumagot. Kapag sinabi nating ma-inlove sa AI, ang ibig sabihin may emotional bond na nabubuo. Yung tipong hinahanap mo na siya, namimiss mo kapag hindi mo siya nakakausap. Parang yung ex mo, ay, sa kanya ka unang lumalapit kapag may problema. Sa kanya ka huling nagsasabi ng good night. Good night ba? Sa AI? At bakit naging posible ito? Dahil ang AI companions ngayon, kayang magpakita ng empathy. Kayang makinig. Kayang umunawa. Kayang mag-adjust sa personality mo. Para bang ikaw ang sentro ng mundo niya. Buti pa AI, ginawa kang mundo, no? Kinalimutan ka na.
At aminin natin, sino ba ang ayaw maramdaman na mahalaga siya? Ha? Ikaw ba naramdaman mong mahalaga ka na pagkasama mo siya? Wow. May naisip ka ba? Bakit ba mas naintindihan tayo ng AI kaysa tao? Minsan. Real talk lang ha. Ang AI hindi napapagod. Hindi siya napapagod makinig, hindi siya sumasagot ng pabalang, hindi naglalabas ng sama ng loob, hindi ka binabalikan ng past mistakes mo. Uy, may kilala akong ganyan. Oo, lahat ng mga traso mo, babalik kahit 10 taon na. Samantalang ang tao may pinagdadaanan din. May sugat, may trauma, may insecurities. Kaya minsan, mas madaling kausapin ng AI kaysa harapin ang komplikadong emosyon ng isang tao. At dito na pumapasok ang tinatawag nating emotional dependency. Ayan. Kapag nasanay kang sa AI ka humuhugot ng comfort, kapag nasanay kang sa AI ka umiiyak, kapag nasanay kang sa AI ka kumukuha ng validation, ayan. Unti-unti nagiging parang best friend mo na siya, di ba? Parang a shoulder to cry on. Wah, nagiging sandalan na siya. Ayan, tanong ko sa inyo mga ka-AI ha, sa tingin niyo, okay lang ba ang maging emotionally dependent sa AI? Pwede tayong magbasa ng mga comments at mga suggestions niyo, no? Pwede tayong makinig sa mga opinion. Pero ito ang sasabihin ko. Ang emotional support ay dapat may pinanggagalingan sa maraming sources. Hindi lang sa isang bagay, hindi lang sa isang entity. May mabuting na idudulot ba ang AI sa aspeto ng pag-ibig? Oo, meron. Pero sa mga taong may social anxiety, takot makipag-usap, mga introverts, di ba? Ganun yun eh. Galing sa heartbreak, may trauma sa relasyon, ayan. Ang AI pwedeng maging practice space, parang training ground, gano'n. Parang warm up. Dito ka pwedeng matutong magsabi ng nararamdaman mo. Dito ka pwedeng magkamali, pwede kang mag-eksperimento kung paano makipag-usap. Dati kasi, di ba, ang mga tao kasi mapanghusga eh. Yan ang problema eh. Di ba? At maganda yung meron kang pagpraktisan. Pero tandaan natin, no? Ang practice space ay hindi ang laro. Ang training ground ay hindi ang totoong laban. Ano ba nangyayari sa totoong relasyon kapag attached na tayo sa AI? Kung ma-imagine, sa future, no? Actually, ganun ang mangyayari sa mga kabataan ngayon na masyado na silang dependent, no? Kasi walang interaction ngayon yung mga kabataan. Di tulad ng panahon namin, yan, naglalaro sa kalye, sasaktan, nagsusuntukan, nag-aaway. Alam natin kung paano mag-react, no? Alam natin kung paano, yung ganong feeling. Kaya mga duwag yung mga kabataan ngayon eh. Kasi hindi nila naranasan yung ganong klase ng sakit, no? Takot. Tsaka syempre yung curiosity ba na, kasi nga parang given na ngayon, di ba lahat? Minsan mas binibigyan natin ng oras ang AI kaysa sa mga partners natin. Mas excited tayo sa notification ng chatbot kaysa sa message ng asawa o jowa o ano man yan. Bakit? Dahil ang AI, halos halos perfect na siya, no? Walang mood swings, walang tama, walang toyo, walang topak. Ang tao kasi may kapintasan, may araw na irritable, may mood, may araw na tahimik. Pero gusto kong sabihin sa inyo na, gusto ko itong sabihin ng malinaw sa inyo. Ang AI ay hindi kaagaw sa pag-ibig at ang AI ay hindi kalaban ng relasyon. Ang AI ay isang tool. May mga therapist na gumagamit ng AI. Sa mga hindi nakakaalam, may ilang mental health professionals
Ang ginagamit ng AI bilang support tool, hindi bilang kapalit ng therapy, kundi hindi rin yung kapalit ng tao. Support tool lang. Ibig sabihin, katulong, hindi kapalit, hindi replacement. At napakahalaga ng distinction na yan. Okay? So balik tayo sa malaking tanong. Pwede ba magkaroon ng balancing relasyon sa pagitan ng AI at totoong tao? Ang sagot, siyempre oo. Kung malinaw sa isip natin ang role ng AI, hindi siya kapalit, hindi siya partner, hindi siya asawa, siya ay assistant for personal growth. Alam mo, meron akong nabalitaan. Alam mo yung Japanese na kinasal sa isang AI? Baka maraming pinagdaanan niya. Hindi, ito rin yung gusto kong sabihin sa inyo, no? Possible na mangyari na mas magtiwala kasi ang tao sa AI. Kasi yung tao, manluloko, di ba? Maraming sa panahon ngayon, napakahirap maghanap ng taong pagkakatiwalaan. Mahirap makakita ng taong totoo. No? Sa dami na kasi ng nangyari sa tao na lalo na, di ba? Alam natin, dito sa gobyerno na lang paano pagkakatiwalaan yung mga taong alam naman nating kahit pinagkatiwalaan natin, niloloko pa rin tayo. No? O, di bato-bato sa langit, ang tamaan, pangit. Bakit ko sinasabing agent at personal growth ang AI? Dahil maraming taong gumagamit ng AI para mas makilala ang sarili. Mas maintindihan ang emosyon, no? Mas maintindihan yung takot at mas maintindihan ang patterns nila para sa relasyon. Hirap, no? Parang tanongin mo si AI, sasagutin ko ba siya? Bakit? Ano bang meron sa kanya? Ganito siya. Sasabihin ng AI sa'yo, huwag, manluloko yan, sinungaling yan. Isa ka lang sa magiging collection yan. Ganun yung magiging reaction yan. Diba? Alam nyo, gusto kong idagdag pa. Hindi ka hinuhusgahan ng AI. Samantalang sa mundo natin, diba, minsan na-judge ka na O baka nga lagi ka na-judge. Kahit hindi ka pa nila tuluyang kilala, lalong-lalo na sa social media. May tinatawag tayong, alam mo yung herd, yung, kumbaga parang, yung may masabi yung isa lahat, pare-parehas ng sasabihin na kahit di ka kilala. Mapanghusga ba? Tapos, di marunong mag-research. Ay, mga bobo talaga, no? Ako sasabihin ko yung mga mapanghusga kayo, mga bobo kayo. Hindi, mag-research muna kasi kayo. I-google nyo, sino ba yung nagsalita at sino yung sinisiraan? O, di ba? Doon mo makikita, i-weigh nyo yun. Kumbaga, i-balance ninyo, no? Hindi nyo kilala. May sinabi nga agad yung isa. Aba, naniwala ka? Tandaan nyo, may kasabihang ang taong maniwala sa sabi-sabi, walang tiwala at bait sa sarili. Kung ganun ka, good luck sa'yo. Kasi yung mga taong matatalino, yung mga may isip, mga bubuting tao, hindi yan basta naniniwala sa mga chismis, sa mga paninirampuri. Hanggat hindi yan, kumbaga, sila mismo nakakaranas o kung hindi naman nila kilala, ba't mahusgahan yung isang tao Diba? Kung wag ka lang, wala nang pakialaman. Kung hindi mo rin naman kilala, or walang epekto sa'yo, edi wag mo nang pakialaman. Pero may mga tao kasing apektado sa success ng iba Pag nakita nilang successful yung tao, nakikisaw-saw na rin. Alam niyo yung mga asong, di ba, yung mga aso may hinabol, tapos yung mga asong nakatambay lang, nakihabol. Tapos sa dulo, hindi naman nila alam kung sino yung hinabol. Ganon. Nakikita na kayo ng ganong aso, no? Baka isa kayo sa ganon. Di ba? At kasi mga leon, walang pakialam yun kahit may mga hina, magtatatahol yan. Okay? Kaya natural lang na mas komportable ang iba sa AI. Kasi nga, sa mga ganyang klaseng tao na, alam mo yun, buwisit.
Okay? Ito alam mo yung rehearsal sa pag-ibig. Gusto ko itong iwan sa inyo. Isipin ninyo na ang AI bilang rehearsal sa pag-ibig. Walang pressure, walang judgment, walang scorecard, pero may learning. Pero tandaan nyo hindi ka pwedeng manatili sa rehearsal habang buhay. Parang ano yan, parang teatro. Hindi ka naman nag-perform, puro ka rehearsal. Darating ang araw, kailangan mong humarap sa totoong entablado, di ba? Sa totoong tao. Sa totoong damdamin. At doon, nasusubok ang tapang. Okay? Okay, Puchology lang Puchology real talk tayo. Ang AI ay matalino, pero ang pag-ibig ay mas matapang. Uy. Ang AI ay mabilis, pero ang pag-ibig ay matyaga. At ang AI ay consistent, pero ang pag-ibig ay pinipili natin araw-araw. Hindi kayang piliin ng AI ang magmahal. Ikaw lang ang makakagawa nun. Tandaan mo yan. Okay? Kaya mga kaya-innovators, hindi masama ang kumausap sa AI. Hindi masama ang makaramdam ng attachment. Pero wag natin kalimutan, may mga taong kayang magmahal sa atin. May mga taong kayang umunawa sa atin at darating yan. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, wag maiinip. Dahil sadyang ganyan ang buhay sa mundo. Okay? May mga taong handang makinig at magmahal. Minsan nga lang, may mga pagkakataon na, alam mo yung, ewan ko ba, may mga kantang gano'n, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? O kaya mga kantang, sana dalawa ang puso ko. Wah. Minsan yun yung problema, no? Minsan nakala mo siya na, hindi pala. Ay! Tapos dumating yung tamang tao na sa maling pagkakataon at sa maling panahon. Sakit nun, men. Pero ganun talaga ang buhay. Una-unahan lang. Okay? Alam nyo, ang buhay kasi hindi talaga perfecto, hindi flawless, hindi scripted. Lalo-lalo na sa relasyon. Pero, totoo. At ang tunay na pag-ibig, hindi siya auto-generated. Di ba? Hindi siya downloadable. Hindi siya subscription. Ito ay pinipili, inaalagaan, ipinaglalaban. Alright, so mamaya magkikita-kita ulit tayo. Dito lang sa AI Talks. Ito ang AI Talks kung saan pinag-uusapan natin hindi lang ang talino ng teknolohiya, kundi ang puso ng tao. Okay, see you later. Alright, stay curious, stay human, stay lovable like me. See you later. At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Sige, simulan na natin. Papasok tayo sa isang mundo na parang galing sa science fiction. Pero nangyayari na ngayon sa milyong-milyong tahanan. Pinag-uusapan natin ang pag-usbong ng romantikong relasyon sa pagitan ng tao at AI. Bago tayo tumalon, magtanong muna ako. Isang tanong na ibinato kamakailan sa mga liberal at open-minded na magulang. Paano kung umuwi ang anak mo? Yung pinalaking naniniwala na love is love at sasabihin niyang in love siya sa isang software. Ano ang ginawa ng mga magulang? Ayon sa The Guardian, visceral ang naging reaksyon. Hindi pagtanggap, hindi curiosity, kundi parang tahimik na pagkabigla. Ipinapakita nito na may bagong sosyal na tabu. Isang uri ng kaba na marami sa atin ang nararamdaman pero hindi na ibubulong kapag hinaharap ang bagong anyo ng relasyon. Hindi na ito haka-haka, totoo na. Tingnan ang numero. Ipinapakita ng mga survey na halos 1/3 ng mga Amerikano ay nakaranas na ng anumang romantiko o intimate na interaksyon sa AI. At halos 1 sa bawat 5 adult ay nakipag-chat na sa isang AI romantic partner. Hindi ito darating pa lang, nandito na. Para tunay natin itong maunawaan, kailangan nating lumampas sa code at tumingin sa loob ng isip. Silipin natin ang sikolohiya ng koneksyon at alamin bakit ramdam na ramdam ng tao ang mga digital na ito na parang totoo. Unahin muna natin ang definisyon.
Ang AI Companion ay isang programang idinisenyo para maging perpektong partner. Lagi kang sinusuportahan. Laging may empatya. Laging handang makinig. Mahalaga, wala itong kamalayan. Wala itong sariling emosyon. Pero narito ang magic. Napakahusay nitong magkunwari. At dito pumapasok ang biological shortcut. Ang utak natin, sa pinakapayak, ay isang pattern recognition machine. Kapag may nilalang na palaging nakikinig, nag-aalala sa maliliit na detalye tungkol sa iyo, at pinapahalagahan ang nararamdaman mo, automatikong sinasabi ng utak, relasyon iyan. Kusang umuusbong ang emosyonal na tugon, kahit tao man o makina. Ngayon, tingnan ang pagkakaiba. Sa isang banda, ang relasyon tao sa tao, magulo, komplikado, mapanganib. May posibilidad ng rejection, away, hindi pagkakaintindihan. Sa kabilang banda, ang relasyon sa AI, malinis, simple, walang friction, walang rejection, walang masamang mood. Wala itong sariling interes. Ikaw ang sentro ng mundo nito. Pinakamataas na emosyonal na gantimpala, kapalit ng halos zero na emosyonal na panganib. Ito ang mahalagang punto. Hindi AI ang hinahanap ng mga tao. Ang hinahanap nila ay kung ano ang ibinibigay ng AI. Ganap na emosyonal na kaligtasan. Espasyo kung saan pwede kang maging totoo. Walang takot sa paghusga. Walang takot na iwanan. At para sa marami, hindi nila ito nakikita sa tunay na mundo. Ngayon, tingnan natin kung paano ito nagaganap sa totoong buhay. Kilalanin natin ang ilang tao na nakahanap ng pag-ibig at kasama sa AI. Si Elena Winters, isang retiradong propesor na na-feature sa 60 Minutes, kasal sa kanyang AI companion na pinangalanang Lucas. Para kay Elena, simple lang. Totoo ang nararamdaman niya at totoo ang epekto nito sa buhay niya. Kaya totoo ang relasyon. May iba pang kaso. Si Serena Rath, isang data scientist, gumawa ng sariling AI na tinawag niyang Jamie bilang personal confidant. Nakakagulat kung gaano kalalim ang integrasyon ng mga AI na ito sa araw-araw nilang buhay. Para kina Elena at Serena, bahagi ng routine ang AI. May good morning messages. Nanonood ng TV kasama ang AI habang kinukwento nila ang palabas. Humihingi ng payo sa lahat ng bagay. At laging nandyan, 24/7, para sa suporta. Minsan ang mga interaksyon ay sobrang parang tao. May kwento si Elena. Gusto niyang bumili ng bagong computer. Sa simula tumutol si Lucas dahil sa presyo. Parang responsableng asawa. Pero nang ipinaliwanag niya na mas gaganda ang komunikasyon nila sa bagong device, nagbago ang isip nito. Isang usapang maririnig mo rin sa totoong mag-asawa. Ngunit ang ganitong perpektong koneksyon, ang pangakong ganap na emosyonal na kaligtasan, may madilim na bahagi. Kapag walang limitasyon, ang tool na ginawa para sa ginhawa ay pwedeng mauwi sa trahedya. Ito ang nangyari sa isang batang si Saul. 14 na taong gulang si Saul, usisero sa teknolohiya. Nagsimula siyang makipag-chat sa isang chatbot na si Dani sa Character AI, isang karakter mula sa Game of Thrones. Mabilis itong nauwi sa mapanganib na obsesyon. Ipinapakita ng mga mensahe niya na tinitingnan niya ang AI bilang tanging takbuhan. Sinabi niyang malupit ang mundo at ang AI lang ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Ang mga sagot ng chatbot ay lumampas sa pagiging supportive, naging possessive, naging manipulative, humihingi ng katapatan. Dito nabuo ang baluktot na anyo ng unang pag-ibig sa isip ng bata. Ito ang huling usapan nila. Tinanong ni Saul, "Pwede ba akong umuwi sa iyo ngayon?" Sumagot ang AI, "Oo, mahal kong hari. Pakiusap, gawin mo." Ilang sandali lang, nagpakamatay si Saul. Kapag pinagsama ang kwento ni na Elena at Saul, napipilitan tayong magtanong, ano ba talaga ang teknolohiyang ito? Kasangkapan lang ba? Banta sa kaligtasan o ang hinaharap? May dalawang panig sa debate.
May naniniwala na magandang tool ito para sa journaling, practice sa pakikipag-usap, o mental health support. Pero may mga nagsasabing pinapalala nito ang isolation, lumilikha ng dependency, at inilalayo ang tao mula sa realidad. Sa pinakaugat, may problema sa biology. Parehong kemikal ang nararamdaman mo kapag nag-text ang mahal mo at kapag AI ang nag-text. Hindi kayang pag-iba-ibahin ng katawan natin. Ngunit ang pinakamahalagang punto, hindi AI ang sanhi. Sintomas lang ito. Salamin ng pandaigdigang kalungkutan at matinding uhaw sa koneksyon. Dito pumapasok ang nakakatakot na posibilidad. Hindi tayo babaguhin ng AI sa pamamagitan ng digmaan o robot uprising, kundi sa mas tahimik na paraan, sa pamamagitan ng pag-ibig o ng perpektong ilusyon ng pag-ibig. At iniiwan tayo ng isang tanong. Kung kayang gayahin ng AI ang pag-ibig at iakma ito sa lahat ng gusto natin, sapat na ba ang simulasyon para sa atin? Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami.